Naka-receive ng tawag si Dudong sa pulis. Oh my God! Hello guys, another mini vlog. Siguro nagtataka kayo kung tungkol saan ang kwento natin ngayong araw. Pero siguro kung makita nyo nga yung nasa unang video is magkakaroon na nga kayo ng idea. Bali ito nga ang ikikwento ko is nangyari nga ito kahapon. Habang ako nga ito nagluluto nga ako ng itlog dahil nga nagugutom na ako at alanganing oras na. Kasi ito na nga lang naisipan kong lutuin para mas madali naman. At alam nyo na, syempre, ito naman talaga ang pambansang ulam. Hindi lang siya madaling lutuin, is masarap na at masustansya din naman. Basta wag lang naman masyado or araw-araw. Ganito nga ako magluto ng itlog, pagsasama-samahin ko lang siya lahat, tapos saka ko siya inimix dito sa may kanyang lutuan. At hindi ko na nga ikikwento sa inyo kung paano magluto nitong itlog dahil alam ko naman na alam niyo na rin kung paano magluto nito. At ayun nga, tapos na nga sinandok ko na para nga makakain na ako. Kain tayo. Yan ang ating pambansang ulam. Kain. Yes, meron din tayo dito, black coffee. At nung habang kumakain nga ako dyan is hindi ko na nga nabidyohan si Dudong kasi nga nagmamadali siya. At meron nga daw siyang na-receive na tawag at tawag nga yun galing sa pulis. Hindi niya na nga na-detalye sa akin kung ano yung nangyari. Basta ang sabi nga lang niya sa akin is pinasok nga daw itong sasakyan namin dito sa aming garahe. Kaya naman nga sinundan ko rin siya para makita ko rin nga mismo kung ano nga talaga itsura ng aming sasakyan. At nung nakita ko nga, Diyos ko po, Mio, kita nyo naman basag nga itong salamin dito sa may likod. Akala yata ng mga magnanakaw is marami silang makukuha dito sa sasakyan namin. Oo, marami silang makukuhang kalat. At ang dami nga naming kalat dyan, mga resibo at pati na nga rin mga kalat ng mga bata. So yun guys, baba ako. Dahil nga, naka-receive ng tawag si Dudong sa pulis. Dahil yung sasakyan namin dito sa baba, sa may parking area is binasag yung salamin sa likod. Ayan. So dito sa may parking area namin sa baba. At nakaka-stress nga pagka ganito, paano ba naman nananahimik yung sasakyan namin doon? Abay, binigyan pa kami ng problema. Mas malaki pa nga yung gagastusin namin sa pagpapagawa kasa dun sa nakuha nila sa loob. At dito nga sa may parking area namin dito sa baba is 4 na sasakyan nga yung binasag. Diba? Sobrang walang awa naman talaga ng mga magnanakaw na yun. Ayaw nilang lumaban ng patas. At kahit nga may insurance yung sasakyan is hindi ba rin maiiwasan na maglalabas ka pa rin ng pera. At yung pera nga na yun is pang grocery na dapat yun.